Sabi niya, ano daw ba magandang kunin na sasakyan? Kasi nagbabalak siya kumuha ng sasakyan eh. Travis daw ba o H100? Nag-triple booking na kami mga pards para isang biyahe na lang to. Pag natapos namin lahat to, sabay uwi na kami ng tatay. Okay na yung isang araw na biyahe namin kay Lalamove. Kaya maganda talaga eh, pag napupunta ka ng Binondo, Manila, makakapili ka ng booking na pagsasabay-sabayin mo yung halos na magkakalapit-lapit lang yung lugar ng pagdideliveran. Pag sa ibang lugar mga pards, mahirap gawin yun. Makakuha ka ng dalawang booking, hindi gano'ng magkalapit yung pagdideliveran mo. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. August 12 ngayon, Tuesday 2025. Time check, 10:54 AM. Bale, may first booking na kami. Ito na yung mga pards naikarga na namin sa may sasakyan. Papunta na kami ng drop-off location. Ang booking nga pala ay from Kaligayahan going to Manila sa halagang 855. Ayun na nga, bale nakakarga na rito mga pards. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location namin ay 17 kilometer papunta sa drop-off. Bale, nandito kami mga pards sa may Quirino Highway. Malapit na kami sa may Baysa, Santa Caterina. Marami pa nagtatanong sa atin mga pards, mga nagchat sa may Facebook ko. Bale, awkward na nga yung ibang mga tanong eh. Wala na sa Lalamove. May nagtatanong kung paano magtapak ng clutch, magtapak ng preno tsaka silinyador. Kaya natawa na nga lang din ako eh. Kung ano-ano na yung mga question sa akin eh. Ngayon, may nagtanong, sabi niya, ano daw ba magandang kunin na sasakyan? Kasi nagbabalak siya kumuha ng sasakyan eh. Travis daw ba o H100? Ito tayo, ano maganda tayo? Travis o H100? Travis. Travis? Isuzu eh, no? Kasi Isuzu yun eh. Pinakamatibay na Isuzu ngayon eh, no? Na sasakyan na, ano? Pang-deliver. Unang ano yan, Isuzu. Oras lang naman sa Mitsubishi. Oh, Mitsubishi Japan din. Kaya lang, mahusay yung Isuzu. Mas mahusay Isuzu, no? Ayun daw kay tatay, kung papipiliin daw siya, Travis daw pipiliin niya. Mas mahal nga lang. Ayun nga, medyo pricey siya kaysa sa L300 mga parts. Ito yung mga gusto kumuha ng sasakyan. Kayo pa rin magde-decide kung anong bibili nyo. Siyempre, sasakyan nyo yan eh. Kung gusto nyong makaiwas sa mga nanguhuli sa kalsada, gaya ng ASBO, para sa akin lang to ha, pinakamagandang kunin yung ano, yung Suzuki Carry o Suzuki Super Carry FB van. Ayun yung ano eh, yung gamit ni George TV. Kagandahan ng mga parts kasi yung ganun sasakyan, Suzuki Carry, meron silang di-gasolina ang makina niya. Kaya maganda sa di-gasolina, nakakaiwas sa ASBO. Kasi pag nakita na nila yun, hindi na pinaparadala nilang gasolina. Hindi mausok ang gasolina mga parts eh. Hindi gaya ng diesel na sasakyan natin, gaya ng L300, mausok. Kapag piniga mo ng malakas, may lalabas at lalabas na usok talaga. Kahit yung mga Euro 4 pa siya, pagka piniga mo talaga yung silinyador nun, uusok talaga siya mga parts. Kung sa pagandahan naman ng makina ang hanap nyo, yung performance mga parts, para sa akin, ang pinakamaganda, ayun nga yung sinabi ni tatay, yung Isuzu Travis. Kasi ayun ang pinakamagandang makina eh, parang mga Japan yata yung mga pyesa nun eh. Kaya mas matibay siya, mas good yung performance niya. Kung sa susunod naman na maganda ang makina, performance din, dito na ako sa L300 mga parts. Kasi isa rin to sa mga pinakamatibay na sasakyan, tsaka matagal na unit na yung ganito eh. Mas pinaganda pa nga nila sa Euro 4. Doon ka sa Travis tsaka sa L300. Kung sa palakihan naman ng body mga parts, marami kang may kakarga talaga. Doon ka sa H100. Kasi ang H100, malaki yung ano niya eh, yung kaha. Kaya isa kayo ng 10 feet nun eh. 10.5 yata kaha nun eh. Itong L300, 8.5. Yung Travis yata, nasa 9.5. Tsaka kagandahan sa kanila, sa H100 at sa Travis, walang tambol yung ano nila, yung kasi gulong, may tambol na nakausli eh. Ano yun eh, nakakasagabal pag nagkakarga ka. Hindi siya pantay. Hindi gaya ng H100 tsaka yung Travis. Sa Travis may tambol siya pero napakaliit lang, ganyan lang ata yung nakausli. Sa may L300, ganyan yata kalaki nakausli na tambol eh, sa likuran. Kaya makakaistorbo sa pagkargada. Tsaka disadvantage lang nung sinasabi ko sa inyong Suzuki Carry, ano siya,
maiksi mga parts. Mas maiksi sa L300 yun. Parang ang seaters yata sa likod doon eh. P21 lang eh. Ito kasi wall-1 siya eh. Bale, kaya niya isakay 16. Dun sa may Suzuki Carry, bale 14 lang ang passenger niya sa likod. Ang ginagawa lang nila doon, tanggal na talaga yung upuan sa likod para mas maluwag siya. Hindi ko lang sure kung kasya yung ano din eh. 8 feet by 4 feet na plywood. Dito sa L300, kasyang-kasya mga parts. Nilalatag namin sa upuan yung binababa namin dalawang upuan sa nakalapag doon. Tapos yung pinakaputan niya, may sobra pa siya mga ganyang kalaki. Makakaupo pa isang tao sa upuan doon. Ganun siya kahaba ang L300. Ewan ko lang sa sa Suzuki Carry mga parts kung kasya yung 8 feet by 4 feet na plywood. Kasi wala naman tayong Suzuki Carry na sasakyan eh. Kaya hindi ko rin alam. Ayun nga, kung pipili tayo ng sasakyan, napili ni tatay, Travis. Kung sa akin naman ako nang papipiliin, yung Suzuki Carry. Kasi sakyan namin, sumasakit na rin yung ulo ko. Diba? Kaya iwas-iwas namin eh. Imbis na diretso na lang yung daanan namin eh. Kasi pag kami asbo, siyempre, iiwas ka talaga. Kaysa mahuli tayo eh. Eh parang wala naman ata pumapasa doon. Pagka napunta ka ron, sure ka na. Ticket ka na. Kaya iiwas ka talaga. Imbis na malapit na lang yung pupuntahan namin, napapalayo pa kami. Eh pagka dala-dala mo, Suzuki Carry, dire-diretsuin mo lang yan. Wala kang pakialam kasi hindi ka naman paparahin eh. Ayan yung kargada namin mga parts, mga nakasako na papel yan. Bale, hindi na namin sinabayan kasi mabigat din siya mga parts eh. Nasa 1,000 kg na yan. Dahil mga papel yung kargada, mabigat talaga yung ganyan eh. Kaya diniretso muna namin ni tatay. Yung pagdideliveran namin dito sa may bandang pinaka halos dulo na rin ng Recto Avenue. Paglagpas lang ng ng 168 Mall. Okay mga parts, tapos na namin i-deliver yung first booking. 11:58. Bibili muna kami ng ulam ni tatay dyan sa may binibilan namin sa may Oroqueta. Tapos kakain muna kami bago kami kumuha ng second booking. Ganyan lang, relax lang. Huwag tayong magmamadali sa pagkuha ng booking dito. Maraming booking dito. Hindi tayo maubusan. Pero bilisan din natin. Baka oras. maubusan tayo ng oras. Time check. 1:24 PM. Pangalawang booking na kami from Manila going to North Caloocan sa halagang 838. Ang layo ng pickup location ay 850 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Stainless na mesa. Saka lababo sir. Ito na po yung payment. Kanina na. Sa drop. Sir, okay lang po pag drop off niyo po. Pa-send po kamo ng bayad sa hotel. Sabi ko sa ano? Po. Sige. I-gigas niya po, sir. Transfer. Sige. Pa-ano po, sir. Sige, sabihan ko na sir. Pagdating ko doon. Bale, konti lang yung na-pick up natin mga parts, pero 1,000 kg to. Kaya mag-aabang pa kami ng kasabay. Time check, 1:48 PM. May nakuha na kaming pangsabay, pang double booking namin mga parts. From Manila, going to Payatas, sa halagang 960. Ang layo ng pick-up location ay 750 meters lang. 600 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. May high demand to mga parts. Miladel, di kayo? Yes ma'am, papunta nga na Payatas. Opo. North Fairview. Malulukot, ganyan, no? Ano to? Wala lang kuya bayaran. Asa drop off na lang. Mag-receive doon. Oo, tao sa bahay. Time check tayo. 2:09 PM. Triple booking tayo mga pards. From Manila going to Caloocan North sa halagang 433. Ang layo ng pickup location ay 1.3 kilometer. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Nag-triple booking na kami mga pards para isang biyahe na lang to. Pag natapos namin lahat to, sabi uwi na kami ng tatay. Okay na yung isang araw na biyahe namin kay Lalamove. Kasi ganun din eh. Kung dalawang booking lang tapos bababa kami doon, kukuha pa ulit kami doon sa may bandang Fairview. Medyo mahirapan pa tayo kaya eto na, isang biyahe na lang, sabay-sabay na. Para isang diesel lang tayo. Kala mo naman totoo eh, no? De, para makatipid tayo sa diesel mga pards. Ayun na, dumilim na. Tabunan na tayo ng mga building. Nandito tayo ngayon mga pards sa may Soler. Papunta tayo ng Reina Rente. Doon tayo kakaliwa. Yung pick up namin malapit to sa may sa may San
Nicolas. Pero hindi aabot doon, nasa bungad lang kaya madaling puntahan. Pero kung sa may San Nicolas to, o kaya yung likod ng 168 Mall, yung Tabora, mahirap doon. Kung doon yung pick up nito, hindi ko kukunin to eh. Kasi mauubos lang yung oras natin doon, masikip. Ito mga pards, yung tatlong booking namin. Kinuwenta ko na eh. Nagkakalaga siya ng 2,200 plus yung booking niya. Ito, ikukwento ko sa inyo kung paano namin i-deliver. Unang di-deliver namin ito, yung Payatas muna. Tapos susunod tong North Fairview. Pagkatapos, pangatlo tong Caloocan North. Ayan yung pooling booking natin. Kita mga pards, saktong-sakto lang, di ba? Diyan tayo nakakatipid ng diesel pag ganyan yung mga nakukuha natin booking. Isang diretsuan lang natin hanggang Caloocan North yun. Tapos sabay uwi, okay na. Nakatipid tayo sa diesel. Huwag lang tayo tatawag-tawagan ng isa sa mga to. Kasi diyan ako nag-gearbox eh. Sumasakitan ko eh pag kami tumatawag sa ating mga client. Ito mga pards, pick up location eh. Yun tayo. Yun na sir, 3 box. Taro box Sige. Okay mga pards, papunta muna tayo ng Payatas. Ayun muna unang di-deliver natin sa 3 booking natin. Ang layo ng drop-off location ay 21 km. Alright, let's go! Dito tayo dadaan mga pards. Traffic kasi sa may sa may Lucky Chinatown Mall. Doon sa may Reyna Rente. Dito tayo dadaan, puntang Escolta. Sa gilid tayo ng ano bang ilog yan tayo? Pasig River. Binondo, Intramuros Bridge. Patawid ng Intramuros sa kabila. Ayun yung mga tent na kulay puti sa kabila oh. Doon yung kainan nila nila Neneng B. Yan yung bagong pasyalan diyan. Kung mahilig ka manood ng vlog, mga vlogger, binablog ng mga vlogger yan. Yung kainan ni Neneng B. Diyan sa may tawid ng bridge na yan. Sa ilalim ng bridge, Binondo, Intramuros Bridge. Nasa ilalim sila yung kainan ni Neneng B. Dinadayo ng mga vlogger yan yung kainan na yun. Ang daming tambay dito, mga estudyante practice ng mga sayaw-sayaw Malilim kasi Dito kami tumagos mga pards sa may ilalim ng LRT Rizal Avenue to. Tapos kakanan kami ng Claro M Recto. Tapos kakaliwa kami sa may Espanya, puntang Espanya. Doon daan natin para patagos ng Commonwealth papuntang Payatas. Lapit lang, di ba? Pero walang traffic, saglit lang yun. Makakarating agad tayo doon. Kaso yung problema lang, yung mga madadaanan mo yung mga traffic kagaya nito. Nandito na tayo mga pards sa may Commonwealth corner Batasan na. Liliko na kami ng Batasan. Malapit namin sa may drop-off location namin. Buti na lang, yung Payatas na to, along Batasan Road lang. Tapos may kakananan lang kami, tapos kanan ulit. Doon na yung drop-off location nitong Payatas na to. Bale, 4:18 na ng hapon. Nasa 2.2 kilometer na lang yung drop-off namin. Medyo umulan mga pards, kaya basa yung kalsada. Tapos medyo traffic dito sa may papuntang Batasan Road. Dito na tayo mga pards sa may drop-off location. Medyo madilim, umulan Sige, baba mo na tayo. Okay mga pards, tapos na namin i-deliver yung second booking. Papunta kami ng third booking drop-off. Ang layo na lang ng drop-off location ay 5.7 km. Alright, let's go! Nandito na kami mga pards sa may Regalado Highway. Time check tayo, 5 PM, sakto. 1 kilometer na lang yung drop-off location namin. Diyan, yung papuntang Lagro, kakanan kami dyan. Diyan lang yung deliver namin, malapit na dito. Sir, nasa may drop-off na ako, sir. Ay, teka lang, sandali lang. Sir, sino yung kausap ko sa may cellphone kanina? Sir. Ay sir, na lang, kausap na lang yung yung i-check na lang. Sige. Sir, i-check daw muna bago sa'yo yung Gcash. Sige. Okay, thank you. Hindi, yung lamesa pa, yung pa. Okay na to boss, pwede na ako. Okay, pwede na. Okay mga pards, papunta naman kami sa may pang-apat na booking namin drop-off location. Ang layo na lang ng drop-off location ay 6.1 km. Alright, let's go! Okay mga pards, balik tayo ng Regalado Highway. Pupunta tayo ng Almar, Caloocan North, yung dideliveran natin. Malapit na lang din naman tayo. Saglit na lang, matatapos na natin to. Kaya maganda talaga pag napupunta ka ng Binondo, Manila, makakapili ka ng booking na pagsasabay-sabayin mo yung halos na magkakalapit-lapit lang yung lugar ng
pagdideliveran. Pag sa ibang lugar mga parts, mahirap gawin yun. Makakuha ka ng 2 booking, hindi gaano magkalapit yung pagdideliveran mo. Hindi gaya talaga dun sa may Manila, Binondo, ganon. Talaga mapipili mo talaga yung booking. Talagang mahihimay mo siya sa isa. Pagka lang mamalasing gaya nangyari sa amin nung nakarang araw na puro cancel yung nangyari sa amin dun. Kapipili namin ng booking ng kakapili. Naging bungi yung nakuha namin. Kaya ganun na pagka inaalat ka. Nandito na kami mga pards sa may Caloocan North along Zapote Road. Yung kanto dyan may stoplight, kakaliwa kami papunta ng Camarin Road. Tapos bago dumating ng Sabarte Mall, dun na yung drop-off location namin. Ano yata ito parang motorcycle shop. Suzuki Camarin nakalagay Moto Express yung pagdideliveran namin. Time check tayo, 5:57 PM na mga pards. Mag-alas 6 na naman. Pero okay na to. Pagtapos namin i-deliver to, uwi na kami ni tatay. Thank you po. Income reveal tayo mga pards. Bale, naka-4 na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,468. Pagkatapos, hindi umabot ng 100 yung tip namin mga pards Pagka inad natin dito, sabihin natin naka 2,500 kami. Pagkatapos, bawasan natin ng 700 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 900 yon. 2,500 minus 900 equals 1,600. Ayun mga pards, naka 1,600 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.